They saw a great light near a spring, and then it lowered and they saw it part. And all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. All is day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Come near, my children, do not fear. I come to bring you good news of cheer, a joy to share to all the people of the world. As she walked, she did not touch her feet upon the ground she tread, and blades of grass never bend an inch, and blades of grass never bend an inch. All is day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. All is day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Tayo'y nagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, muli tayong natitipon upang ipagpatuloy ang ating pagpaparangal sa ating patron, ang mahal na Birhen ng Las Salet. Patuloy nating hingin ang kanyang panalangin at gabay upang tayo'y lalong mapalapit, makaisa ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pagdulog sa Diyos, sa banal na misang ito, inaanyayahan ko kayo, alisin natin ang ating puso't isip sa ibang mga bagay. Ituon po natin ang buo nating pagkatao sa ating gagawing pagsasalo-salo sa banal na piging ng salita ng Diyos at ng pagkaing nagbibigay buhay. Makilahok po tayo ng masigla sa ating pagdiriwang. Huwag nating katamaran ng pagsagot sa mga dapat isagot sa ating misa at makisabay po tayo sa koro sa pag-awit upang tayo'y maging karapat-dapat sa pagharap natin sa Diyos sa banal na misang ito. Buong kababaang loob, aminin po muna natin ang mga nagawa nating mga pagkakasala. Mga pagkakataong nasaktan natin ng Diyos dahil sa mga nagawa nating pagsuway sa Kanya.
Humingi muna tayo ng patawad at awa sa ating mahabaging Ama. Lahat po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, turuan tayong magpatawad sa isa't isa, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Lahat po tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo ngayon at pagsama-samangin natin ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng lahat ng umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong away aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta at ang ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan
mga magpapagaling sa mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan. Magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kaniyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta, nilingap ng Diyos sa kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Una po'y palakpakan po muna natin ang salita ng Diyos ng malakas na palakpak. Purihin ang Panginoon. Palakpakan din po natin ang ating mahal na ina, ang mahal na ina ng Lasalet, mahal na Birhen ng Lasalet, ang ating patron. Sinama ko po yung mga seminarista ng Lasalet na yung mga Lasalet po kasing fathers, ang kongregasyon ng mga Lasalet at mga madre ng Lasalet ang nagpasimula ng debosyon ng mahal na Birhen ng Lasalet dito. Kaya nagpaalam ako kay Father Fidel na isama sila. Palakpakan nga po natin ang mga seminarista ng Lasalet. Gayun din, siyempre, yung mga madre ng Lasalet. At maraming salamat po, Father Fidel, for inviting me to be here with you tonight and to be part, bakit ba ako nag-i-English? Maging parte, galing po kasing Amerika. Wow! Maging parte ng ating nobinaryo doon po sa atin, sa nanay nating parokya, ang ating priest in charge. Dapat magkasama kami doon pero nagpaalam siya na simulan ito at hindi naman talaga nabigo ang obispo. Nagsimula ang Quasay Parish na malapit ng maging ganap na parokya, ang anak ng ating parokya San Isidro Labrador. Palakpakan nga natin ang Panginoon para sa biyayang iyan. Maraming salamat, Father Fidel, for inviting me to be here tonight para sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Lasalet. Pagnilayan po natin ang mensahe ng Panginoon sa atin, sa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Alam niyo po, no doubt, mahal na mahal ng Diyos lahat. Wala pong itinatangi ang Diyos. Makasalanan, mahirap, makasalanan o banal, mayaman o mahirap, ano man ang estado sa buhay, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Siyang tatanungin, ayaw niya ni isa na mapahamak. God wills all men to be saved, sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. Gusto ng Diyos, mapabuti ang lahat. Pero, hindi po natin maikakaila na sa banal na kasulatan, bagamat mahal niya ang lahat ng tao, pero merong espesyal na pagmamahal ng Diyos sa mga maliliit. The anawim of God, the little ones of God. Ang tawag ng mga theologian yun dun preferential love for the poor, yan, for the little ones, for the anawim. Iba po ang malasakit ng Diyos sa mga maliliit. Yung ebanghelyo kahapon, kung nagsimba po kayo, nakita natin kung paanong hinangaan ni Jesus yung isang senturyon dahil nagdalang habag siya dun sa kanyang alipin na kung babalikan natin nung panahon ni Jesus, hindi na sana niya ginawa. Pero nagdalang habag siya na sa awa niya, sa pagmamahal niya dun sa alipin, na nung panahon ni Jesus, yung mga alipin po'y hindi talaga, walang karapatan whatsoever. Binibili lang sa palengke, ni hindi pinakakain. Wala pong karapatan ng alipin. Pero binigyan ng may puso yung senturyon doon sa alipin. Kaya hinangaan ni Jesus, so much so, na yung sinabi ng senturyon, yung binanggit ng senturyon na yun ay sinama pa natin sa misa. No? Panginoon, hindi ako karapat, dapat magpatuloy sa iyo. Hinangaan ni Jesus yun. Kaya gusto natin makapture sana yung pananampalataya ng senturyon na hinangaan ng todo ng Diyos dahil nagkaroon siya ng puso sa isang abang tao. Iba po kasi yung, special po yung pagmamahal ng Diyos sa mga maliliit. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kaya po, ito, sa ebanghelyo natin, ganon din po ang nangyari. Nakita natin kung paano nabagabag si Jesus nung makita niya yung kalagayan nung isang babaeng balo na ililibing yung kanyang anak. Bagamat hindi lumuhog yung babaeng balo, pero nakita niya yung kalagayan, yung balo po nung panahon ni Jesus sa isang very patriarchal society,
masyadong makalalaki yung lipunang ginagalawan ni Jesus. Ang mga babae po nun, literal, anakan lang, punlaan lang. Walang karapatan. Kaya po pag namatay yung asawa o yung anak na lalaki ng isang balo, ang ibig pong sabihin nun, mamamatay na, maghihintay na lang ng kamatayan sabagat hindi pwedeng magtrabaho yung balo, hindi pwedeng mag-aral, hindi pwedeng maski pagsamba, hindi po pwede yung babae noon. Kaya ho, naawa talaga si Jesus. He was moved with pity dahil sa kalagayan ng isang maliit na yon. Kaya naman, ibinalik niya sa kanya, doon sa babaeng balo, yung kanyang anak na magbibigay sa kanya ng pag-asa at ng buhay. Ganon po ang Diyos natin. Talagang espesyal yung pagmamahal niya sa mga maliliit. Kaya ho, kung tayo, katulad ng mahal na birhen, ang mahal na birhen, anong sabi sa Ebanghelyo? Siya'y abang alipin lang mula sa bibig mismo ng mahal na birhen. Sabi ng mahal na birhen, I am your lowly servant. Ako'y abang alipin mo lang. Kaya nga, itinaas din siya doon sa awit ng mahal na birhen. Yung papuring awit ng mahal na birhen, itinaas siya ng Panginoon sapagkat ibinaba niya ng husto yung kanyang sarili. Yan po ang gusto ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Mababang loob, mababa, kahit mataas ang antas ng iyong pamumuhay, mababa ka pa rin. At hindi lang mababa, kundi may puso tayo dapat sa mga maliliit at mga anawim, mga paborito ng Diyos. Yan nga po ang gusto kong bigyan ng diin sa atin. Kasi kung tayo katulad ng mahal na birhen, totoong tagasunod ni Jesus, dapat sana tayo rin katulad ni Jesus, mayroon pang pakiramdam, lalo na sa mga maliliit at nangangailangan. Gusto ko pong i-underline yung salitang pakiramdam. Kasi po, parami na ng parami ngayon yung mga tao na wala ng pakiramdam, wala ng malasakit, wala ng nararamdaman sa kapwa. So much so na binigyang diin po ng ating Santo Papa, si Pope Francis, sabi niya, there is now this globalization of indifference. Wow, big words. Anong ibig sabihin ng Santo Papa noon? Sa buong mundo daw po, masyado na ang maraming mga tao ang wala ng pakialam sa isa't isa. Manhid na sa isa't isa. Wala nang nararamdaman sa isa't isa. Nakikinig po kayo. Kapag gano'n na ho kasi, pag wala ka ng pakiramdam sa kapwa mo, sa mga nangyayari sa paligid mo, para ka ng patay noon. Ibig sabihin, pag yung tao wala ng pakiramdam, hindi ka umiibig. Kasi pag umiibig ka, nararamdaman mo yung iniibig mo. Ewan ko po kay Father Fidel, pero kilala ko po si Father Fidel. Bata pa lang, nagkasama po kami sa Barasueñan. At katulad ko rin po, umibig din po si Father Fidel. Pareho po kami. Kasi talaga namang ang tao'y nilikha, wangis ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ganon tayo. Ibinahagi ng Diyos yung kakanyahan niya sa atin. At isa sa mga ibinahaging yun ng Diyos, yung kakayanan nating umibig. Pag umiibig ka, ramdam mo yung iniibig mo. Ramdam mo siya. Yung mga nanay ho, yung kapatid kong isa, sabi niya, nagkasakit yung anak, nag-50-50, dinalaw ko sa ospital. Sabi nung kapatid ko, Father, hilingin niyo sa Diyos, ako na lang, wag na yung anak ko. Kasi nararamdaman niya yung sakit ng anak niya eh. De bali nang siya. Wag na lang. Ganon yan, di ba? Pag mahal mo yung tao, yung mga may asawa dito, kami po, hindi namin alam yon, pero umibig din kami, kaya alam namin. Pag mahal mo yung tao, ramdam mo kapag ka galit yung asawa mo.
nararamdaman mo yung galit niya. Pag malungkot yung asawa mo, pag mahal mo siya, nalulungkot ka rin. Amen? O, nalulungkot, apektado ka nung nararamdaman niya. Pag masaya siya, masaya ka rin. Hindi naman sa iyo nangyari, siya yung sa opisina, na bigyan ng pero ikaw masaya ka din. Nararamdaman mo kasi siya pagka medyo may topak, kahit hindi nagsasalita, ramdam mo, babae man o lalaking may asawa, ramdam mo kasi. Matakot ka kapag hindi mo na nararamdaman yung asawa mo. Ha? Oo. Nandyan, parang wala lang. No? Nakakatakot po yun. Pero mas may nakakatakot. Yun po, yung walang pakiramdam, nandyan ang asawa mo at wala, pareho lang, di mo na nararamdaman yung asawa mo, kahit nagtatalik, sorry po, kahit nagtatalik kayo, wala ka na ring pakiramdam. Kahit anong gawin niyo, wala na, hindi mo nararamdaman. Sabi nga nung Apo Hiking Society, tuyo na ang damdamin. Di mo na nararamdaman. Pero may mas nakatatakot pa po ron. Ang mas nakatatakot doon, yung nararamdaman nung asawa mo, baliktad na sa nararamdaman mo. Ito po nakakatakot. Tuwang-tuwa yung asawa mo, buwisit na buwisit ka dahil tuwang-tuwa siya. Kikinig ba kayo? Malungkot yung asawa mo, tuwang-tuwa ka, malungkot ang gago. Ganon yan. Nakakatakot na po yun kasi hindi lang wala na siyang puwang sa puso mo, kundi galit na po yun eh. Ha? Buwisit ka na dun sa asawa mo, kaya yung nararamdaman ng asawa mo, baliktad na sa nararamdaman mo. Kasi pagka umiibig ka, nararamdaman mo yung nararamdaman. Ito po ang kinatatakot ng Santo Papa. Sabi ng Santo Papa nung nagpunta rito, we already lost, this generation already lost the ability to cry. Hindi na natin kayang umiyak, sabi ng ating Santo Papa. Anong ibig sabihin niya? Wala na tayong, we cannot anymore feel the other. We lost the ability to feel with the others, the other people, the other around us. Nakalimutan na wala na sa maraming tao na maramdaman yung isa't isa. Yun po ang nakatatakot. Kasi kung totoo yung sinasabi ng Santo Papang, ito'y laganap na sa buong mundo, maski rito po sa atin sa Pilipinas, pag hindi mo na nararamdaman ang kapwa mo, wala ka nang malasakit sa kanya, pabagsak na po ang ating lipunan. Pakitingnan nga po yung katabi nyo. Kung nararamdaman mo pa yan, pakikurot nga po ng konti. Ayan. Ramdam mo po ba? Ayan. Kaya po, maski sa simbahan, maski sa pananampalataya natin, listen, pakinggan ninyo. Kapag hindi mo naramdam yung misa, nakatatakot na po yun. Pag nagsisimba ka na lang at wala ka nang nararamdaman, mabuti ho dito, maski dito ka magsimba sa Lasalet, pumunta ka sa San Isidro Labrador, sigurado ko, ramdam mo yung misa. Amen? Si Father Fidel, ramdam natin. Ha? Doon ka rin magsimba, ramdam mo. Ha? Pag doon ka nagsimba, mabubwisit ka, kaya ramdam mo pa rin. At least may naramdaman ka. No, ha? Pero hindi ho, totoo. Kung ikaw hindi ka na magkumpisal sapagkat hindi mo nararamdaman yung kumpisal, hindi ka na simba ng maayos, magsimba ka't hindi. Nagsimba kang chismosa, umalis kang chismosa, walang nangyari sa'yo. Marites ka nung nagsimba, hindi na bago yung pangalan mo, marites pa rin. Nagsimba kang meron kang hindi pinatatawad, hindi mo napapatawad, lumabas ka ng simbangan na ganun din, hindi mo na naranasan yung misa, nakatatakot po yung kasi. Yung sa mag-asawa lang yon. Pero yung sa misa, Diyos na yung hindi mo nararamdaman. Kaya po,
isang napakagandang mensahe sa atin ng Diyos. Kung si Jesus, kung ang Diyos natin, nagkatawang taong Diyos, He was moved with pity. Siya ay nagkaroon ng pakiramdam sa pangangailangan ng tao. Sana po kung talagang tagasunod tayo ni Jesus, talagang nagmamahal tayo sa mahal na ina, gawin ninyo, sabi ng mahal na ina, anuman ang sabihin ng aking anak. Dapat tayo'y katulad ni Jesus na may nararamdaman, lalong-lalo na sa pangangailangan ng mga maliliit ni Jesus. Lalahanin niyo yung bili ng Panginoon. Ha? Ano man ang gawin mo sa maliliit na ito, ay ginawa mo hindi para sa akin, kundi ginawa mo mismo sa akin. Magbigay ka ng isang basong tubig, sabi ng Panginoon, sinong pinainom mo? Hindi yung taong iyon, kundi si Jesus. Kaya sana ho, yan ang iuwi natin ngayon, misang ito. Sana mabalik pa yung pakiramdam natin. Huwag tayong maging manhid. Huwag tayong maging walang pakialam. Kundi meron tayong ginagawa. Di man natin mabago yung malaking bagay, pero meron kang ginawa dahil may naramdaman ka, hindi yung may namalimos, nagbigay ng 50 pesos o 5 piso, pinagbintangan pang adik o miyembro ng di na. Ha? Kung ating isa sa puso itong sinasabi ng Panginoon, lahat ng gawin natin, lalo na sa mga maliliit, the anawim of God, the little ones of God, ginawa natin iyon mismo kay Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo. Ilagay po natin ang ating kanang cup, tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, Kung diringin ng Diyos sapagkat mahal ang niya ako. samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong diringin dahil ramdam niya ang ng Diyos pinagdaraanan ang ko. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Diringin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal na mayroon sa aking pakialam. Hindi ka nakontentong nang nasa langit lang, na nalalaman naman ang lahat ng bagay. Nagkatawang tao ka para personal mong maranasan, maramdaman ang aming karanasan. Salamat, Panginoon, at natitiyak kong naintindihan mo ko, nararanasan mo, naunawaan mo ang pinagdaraanan ko. Kaya nakasisigurado din ako, nagagawa ka rin ng paraan sa iyong pagmamahal, sa iyong kapangyarihan upang ako ay tulungan. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya papabayaan.
Hindi kanya maaaring iwanan. Malimot man ang ina ang anak niya, hindi tayo kalilimutan ng Diyos. Lagi siyang may pakialam. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. In His way, in His time. Pagtiwalaan mo siya. Isuko mo ang iyong buhay sa kanyang mga kamay upang maramdaman mo ang paggalaw nito sa iyong buhay. Kung lalapit ka kay Jesus, walang imposible sa Diyos. Sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Sa Diyos na gagamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan mo. Basta magtiwala ka sa Kanya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon'y inaalala. Pasasalamat sa iyong dambalan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon'y inaalala.
dambana. Nahayak ang iyong kadakilan sa tinapay at talakdalan. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. Patikim ng dulot mo kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Iman kami karapat-dapat umarap sa dambana. Naririto kami upang pag-ibig namin ihayag. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihahanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang panahong ating Diyos. Panginoong ating Diyos, Pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ka, pinaghati-hati iyon, iniabot sa mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkaraan ng banal na kapuhunan, hinawakan niyang kalis, pinasalamatan ka, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhan ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, lalo na San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sama-sama po tayong tatawag ngayon sa Ama sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabigan namin ang pagbabalik ni Kristong aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Bahagi po natin sa bawat isa ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Peace be with you. Sumainyo kapayapaan ng Panginoon. Shalom. At sumainyo rin. Cordero ng Diyos, nagdalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Bawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Bawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, nagalis ng
Si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay ay may kulay kung mayroong pagmamahal. Ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling magpahayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukal. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibahagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Ang bawat buhay sa daigdig ay kailangan ng pag-ibig. Ang bawat tao'y may dibdib upang umibig. Bawat buhay ay may kulay kung mayroong pagmamahal. Ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling magpahayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukal. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Iento naman ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo para sa pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusog na mulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang miling kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusog na mulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay.
sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at naging dalisay. Ang birentong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa dalinis sa'yo hanggang langit. Birhen, birheng mahal, sa awit at sa dasal. Ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lasalem, Birhen, birheng mahal, sa awit at sa dasal. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Ay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhentong umibig ay walang sitamis. Pagsintang sa dalinis sa'yo hanggang langit. Birhen, birheng mahal, sa awit at sa dasal. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhentong umibig ay walang sitamis. Pagsintang sa dalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, birheng mahal, sa awit at sa dasal. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay.
dignificamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filitui habitaculum efficimere Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamu, eius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Maupo muna po tayo. Kasama po sa intensyon ng misang ito ang mga sponsors po natin sa misa, sina Kuya Parin Chofel at Ate Susi Maris Salazar at ang kanilang pamilya, sina Reggie at May Sionchi. Salamat po sa inyong pakikisa, salamat po sa inyong pakikisama sa loob ng misa at sa ating malaparokya. Announcement po, after the Mass, 7 p.m. po, yung dance contest natin. Nagpapasalamat ako sa mga SPPCs sa pagsuporta po ninyo sa mga gawain natin ngayong nobinaryo hanggang sa kapistahan sana. So sana itong dance contest na ito ay suportahan pa rin natin. Bukas po ang misa natin para sa Bisperas ay pangungunahan ni Bishop Dennis Villarojo. Ang misa po natin ay 6 p.m. Okay? So maraming salamat po sa mga suportang binibigay po ninyo, sa mga taga-subaybay din po natin sa live stream. Maraming salamat po sa inyo. I think nandyan din sa labas yung nagtitinda uli ng detergent soap na tinutulungan po natin para makalikom po siya ng pondo pang liver transplant ng kaniyang anak na sanggol. So sana po bumili tayo sa kanya. Nana? Maraming salamat sa mga kapatid natin, ng mga seminarista ng La Salette. Palakpakan po natin sila. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat mayroon tayong lingkod, pare, na sa katauhan ni Father Benny. Kung napansin po ninyo, itong mga nagdaang novena masses, may mga inibita tayo mga batang pare. Nandiyan si Father Franz, nandiyan si Father Randy. Yon. So sabi ko, ito yung mga batang pare na nagpapasalamat ako sa Diyos pag nakikita ko kasi masigasig sila. So it's one thing na maging masigasig pag batang pare. But it's another thing and more remarkable para sa akin kapag, hindi ko sabihing matanda, pero alam mo yun, medyo nakakatanda-tanda na pare. Pero ganun pa rin. Si Father Benny po, katulad ng sabi niya kanina, totoo po yung sabi niya, nagkasama po kami sa Baraswain, pero medyo pagdudahan ninyo kung na-in-love din ako, ha? Hindi, joke lang. Kanina pinapawisan ako habang nag-sermon siya. Anyway, so, Dati pa yan. Kapag nagmimisa, ramdam mo talaga. Pinagbubuti niya talaga. Yung sermon niya, yung kanta niya, nagmimisa pa yan, halos lahat kinakanta. Talagang mararamdaman. Walang biro ito at walang bola ito. Ganon din siya sa ibang mga talents niya. Nagpipinta rin po yan, nagko-compose din yan. At obvious naman na maganda ang boses niya. Sa ating diocese po, karaniwan po, if I'm not mistaken, sa mga nabigyan ng posisyon sa mga komisyon,
mga bata. Pero siya yung isa sa mga senior na kaunti lang. Kasi talagang yung energy niya parang bata. Parang bata. So, para sa akin, dun ako humahanga sa kanya. Yung mararamdaman mo talaga yung dedication niya bilang pare. May napagsabihan ako na yung anak niya ay lilipat ng relihiyon. Tinanong ko kung taga saan siya. Tapos sabi ko, ha? Nagsisimba kayo kay Father Benny? Nagsisimba kayo dito? Oh, anong wala kayong... As in, sabi niya, pupunta raw, magbago daw ng reliyon kasi doon daw na parang nakakita ng katotohanan. Sabi ko, napapagitnaan kayo ng dalawang paring naghahanda talaga at pinagbubuti namin ang pagmimisa. Bakit? Ano ba yan? Sabi ko. Sabi ko, hindi nagsisimba talaga yung anak mo. Kaya ko lang nasabi yon ay sapagkat talagang nandun yung paghanga ko kay Father Benny na isa sa mga iniidolo ko dahil talagang kahit na medyo nagkakaedad na, ganun pa rin talaga yung dedication niya, yung energy niya sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagiging organisado, sa pamamahala sa isang commission on evangelization, at sa pagpapalakad ng parokya. Kahit po sa mga meeting namin, mararamdaman mong wala siya kapag absent siya kasi hindi lang siya sa nagpapasaya ng meeting namin, makabuluhan lagi ng mga sinasabi niya. But on a personal note, nagpapasalamat ako sa kanya sapagkat Father Benny, ikaw yung paring pag nangumusta sa akin, ikaw yung paring pag umakbay sa akin, ikaw yung paring pag fist bump tayong dalawa, ramdam ko kasi kilala mo ko at ramdam ko yung pakikisama mo sa akin. Salamat talaga. Ako, yun na nasabihin ko, Father. Maraming salamat. Palakpakan po natin si Father Benny. So, yun. Maraming salamat sa ngalan ng ating malaparokya. Pero maraming salamat talaga sa personal. Ikaw ang napakalaki na itutulong sa akin bilang pare. Talagang tinuring mo akong kapatid na pare. So, salamat. Thank you. Salamat po. Palakpakan natin si Father Benny. Tanggapin niyo po, Father, yung aming munting alaala para sa inyo. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Father, pagpalain kayo ng mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan po ng nanay na parokya ng Our Lady of La Salette, Quasay Parish, na ilang tulog na lang magiging parokya na, ako po personally ay proud sa napakabilis na development ng ating Quasay Parish na ngayon ay magiging parokya na. Sa ngalan po ng pinagmulang parokya ng magiging parokyang ito, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang kapistahan ng mahal na Birhen ng La Salette. Humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sang malakas na palakpak sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Palakpakan din po natin ang mahal na Birhen ng La Salette. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears in our minds and hearts as once they fell
Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.